Welcome everyone sa isang deep dive sa isang bagay na malapit talaga sa puso ko. The Future You Formula, unlock your potential, achieve your dreams faster. Ako po si Melvin C.C. Valenzuela at sobrang excited akong maging guide nyo sa journey na to. Alam ko ang dami-dami ng self-help books, podcasts, at programs dyan. Baka nagtatanong kayo, anong pinagkaiba nito? Fair question yan. Ilang taon akong nag-immerse sa mundo ng human resources at personal coaching at nakita ko mismo ang mga challenges na hinaharap ng mga tao pag nagtatangkang gumawa ng lasting change. Ang The Future You Formula ay hindi lang koleksyon ng theoretical concepts o feel-good affirmations. Ito'y isang practical, actionable roadmap gawa sa real-world experience at proven strategies. Itong libro na to ay culmination ng ilang taong observation, research at hands-on work sa mga individuals at teams. Nakita ko ang mga patterns na nagdadala sa success at nakita ko rin ang mga roadblocks na sumasabotahe kahit ang pinakamagandang intensyon. At ang natuklasan ko, ang tunay na personal growth ay hindi tungkol sa quick fixes o overnight transformations. Ito'y tungkol sa pagbuo ng solid foundation, pag-develop ng sustainable habits, at pag-cultivate ng mindset na nag-e-empower sa'yo para mag-thrive. Ang The Future You Formula ay designed para maging companion nyo sa journey na to. Ito'y guide sa pagbuo ng buhay na may purpose, productivity at resilience. Ito'y tungkol sa pag-create ng future na aligned sa values nyo, fueled by passions nyo, at fortified ng inner strength nyo. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pag-achieve ng external success, kahit parte yan. Nag-uusap tayo tungkol sa pag-create ng buhay na deeply fulfilling, buhay na rich in meaning and purpose. Tungkol sa pag-discover ng unique gifts nyo, pag-embrace ng potential nyo, at paggawa ng positive impact sa mundo. And look, naintindihan ko, ang change ay challenging. Kailangan ng effort, commitment, at willingness na lumabas sa comfort zone nyo. Pero alam ko rin, possible yan. Nakita ko ng paulit-ulit. Nakita ko ang mga individuals na nag-transform ng buhay nila, nag-overcome ng obstacles, at nag-achieve ng remarkable things. At naniniwala ako, meron kayong same potential sa loob nyo. May power kayong mag-create ng buhay na extraordinary, buhay na truly sa inyo. Sa deep dive na to, i-explore natin ang core principles na nagpapalakas sa The Future You Formula. Pag-uusapan natin ang goal decomposition, micro-habits, mindset, limiting beliefs, energy management, at productivity. Aalamin natin ang practical techniques na pwede nyong i-implement sa daily life nyo para gumawa ng lasting change. Pero mas importante, pag-uusapan natin kung paano kayo makakakonect sa inner wisdom nyo, kung paano nyo matatap ang unique strengths nyo, at kung paano kayo makaka-create ng buhay na aligned sa deepest values at aspirations nyo. Hindi lang tutungkol sa pag-learn ng new strategies o pag-acquire ng new skills. Ito'y tungkol sa pag-embark sa journey ng self-discovery, journey ng personal transformation. Ito'y tungkol sa pagiging best version ng sarili nyo. Kaya, grab na kayo ng pen at paper, coffee or tea, at settle in. Gagamit tayo ng ilang minuto para i-explore ang powerful ideas na makakatulong sa inyo para mag-create ng buhay na truly extraordinary. Simulan natin sa pag-address ng common misconception. Ang personal growth ay destination. Hindi. Ito'y isang journey, continuous process ng learning, evolving, at becoming. Ito'y tungkol sa pag-embrace ng challenges, pag-celebrate ng victories, at pag-stay committed sa sariling growth at development. At diyan pumapasok ang The Future You Formula. Nagbibigay yan ng framework, roadmap, para mag-guide sa inyo sa journey na to. Ito'y tool para ma-navigate the ups and downs, para mag-stay focused sa goals nyo, at para mag-create ng buhay na aligned sa values at aspirations nyo. Isa sa key principles ng framework na ito ay ang importance ng self-awareness. Ito'y tungkol sa pag-understand ng strengths nyo, weaknesses nyo, values nyo, at beliefs nyo. Ito'y tungkol sa pag-recognize ng patterns na nag-shape ng behavior nyo at ng stories na sinasabi nyo sa sarili nyo. Kung walang self-awareness, mahirap gumawa ng meaningful changes. Baka nagtatrabaho kayo ng todo, pero baka mali ang direksyon. Baka nagpupursue kayo ng goals na hindi aligned sa values nyo, o baka sinasabotahin nyo ang success nyo
gamit ang limiting beliefs. Kaya hinihikayat ko kayong maglaan ng oras para mag-reflect sa buhay nyo. Ano ang values nyo? Ano ang passions nyo? Ano ang dreams nyo? Ano ang stories na sinasabi nyo sa sarili nyo? At maging honest kayo sa sarili nyo. Hindi ito tungkol sa pag-judge o pag-criticize sa sarili nyo. Tungkol to sa pag-gain ng clarity, understanding, at ultimately, pag-empower sa sarili nyo para gumawa ng positive change. Isa pang important principle ay ang power ng intention. Ito'y tungkol sa pag-set ng clear goals, pag-create ng vision para sa future nyo, at pag-align ng actions nyo sa intentions nyo. Pag clear kayo sa gusto nyo, mas malaki ang chance na ma-achieve nyo yon. Mas malamang na mag-stay kayong focused, motivated at committed sa goals nyo. Pero ang intention na walang action ay wishful thinking lang. Kailangan nyong gumawa ng consistent, deliberate action para ma-bring to life ang intentions nyo. At dyan pumapasok ang power ng goal decomposition at micro-habits na i-deep dive natin mamaya. At finally, gusto kong i-emphasize ang importance ng resilience. Ang buhay ay puno ng challenges, setbacks, at unexpected detours. Kung paano kayo mag-respond sa challenges na ito ang nagde-determine ng success at happiness nyo. Ang resilience ay hindi tungkol sa pag-avoid ng challenges. Ito'y tungkol sa pag-develop ng inner strength para maka-bounce back mula sa adversity, para mag-learn sa mistakes nyo, at para mag-keep moving forward. Ito'y tungkol sa pag-cultivate ng growth mindset, paniniwala na pwede kayong mag-learn, mag-grow, at mag-improve kahit sa harap ng adversity. At yan ang tungkol sa The Future You Formula. Ito'y tungkol sa pag-empower sa inyo para mag-build ng buhay na hindi lang successful, kundi resilient, fulfilling, at truly sa inyo. Kaya, maghanda tayong i-unpack ang core principles ng libro na to. Maghanda tayong mag-embark sa journey ng self-discovery at personal transformation. Maghanda tayong i-create ang future na gusto nyo. Sige, move on na tayo sa isa sa practical at transformative concepts mula sa The Future You Formula, Goal Decomposition at Micro-Habits. Dito, mga kaibigan, nagkakatotoo ang lahat. Dito natin dadalhin ang grand visions natin, ang aspirations na parang malalayong bituin, pababa sa lupa para maging tangible at achievable. Nakita ko ang napakaraming individuals sa coaching practice ko at sa sarili kong buhay na nagiging victim ng big goal trap. Nagsiset tayo ng massive, audacious goals, magsusulat ako ng novel, magpapapayat ako ng 50 pounds, magla-launch ako ng multi-million-dollar business, at pagkatapos, nakatitig lang tayo sa kanila, frozen, overwhelmed sa laki nila. Parang tumitingin tayo sa mountain range at nag-iisip, paano ko to aakyatin? Parang impossible ang task, parang insurmountable ang effort, at wala tayong ginagawa. Nagpo-procrastinate tayo, naghahanap ng excuses, at eventually, sumusuko tayo. At ang totoo, normal na human response, yan. Ang brains natin ay wired para mag-conserve ng energy, para iwasan ang perceived threats. At pag masyadong malaki or complex ang goal, ini-interpret yan ng brains natin bilang threat. Nakaka-experience tayo ng anxiety, fear, at sense of inadequacy na nagko-contribute sa inaction. Diyan pumapasok ang goal decomposition. Ito'y tungkol sa pag-breakdown ng massive goals into smaller, more manageable steps. Ito'y tungkol sa pag-change ng perception natin sa task para hindi na parang bundok kundi parang series ng hills. Pero hindi lang ako nag-stop sa pag-breakdown ng goals into smaller steps. Dinadagdagan ko pa at dyan pumapasok ang magic ng micro-habits. Hindi lang to smaller steps, tiny steps too. Sobrang liit nila, parang ridiculous na. Isipin nyo, imbes na sabihing, magra-run ako ng marathon. Sasabihin nyo, magra-run ako ng 2 minutes today. 2 minutes. Sobrang dali, halos impossible tumanggi. At yan ang point. Binabypass natin ang resistance, ang mental block na nagpipigil sa atin mag-start. Kasi aminin natin, ang pinakamahirap ay ang mag-start. Pag gumulong na ang bola, mas madaling ipagpatuloy yon. Baka iniisip ng ilan sa inyo, 2 minutes? Wala akong mapupuntahan dyan. Tama kayo sa short term. Pero hindi ito tungkol sa instant gratification. Ito'y tungkol sa pagbuo ng foundation ng consistency.
Ito'y tungkol sa pag-create ng positive feedback loop na nagre-reinforce ng commitment natin at nagmo-motivate sa atin magpatuloy. I-unpack natin kung bakit effective ang approach na ito. 1. Elimination of overwhelm. Gaya ng sinabi ko kanina, ang feeling na overwhelmed ang pinakamalaking obstacle. Pag humarap tayo sa isang bagay na parang masyadong malaki, nagsa-shutdown ang brains natin. Ina-address ng micro-habits ito sa paggawa ng initial action na sobrang liit para hindi ma-trigger ang sense of overwhelm. 2 minutes na running, wala yan. Hindi yan nag-e-elicit ng same anxiety gaya ng pag-iisip na magra-run ng 26.2 miles. At crucial to para ma-overcome ang procrastination. Kasi pag manageable ang isang bagay, mas malamang na gawin natin yon. Binabreak natin ang cycle ng avoidance. Ang initial act ng pag-start, gaano man kaliit, ang pinakamahirap. At pinapadali yan ng micro-habits. 2. Building momentum. Pag nagawa natin ang 2-minute run, mas malamang na gawin natin ulit. Kasi pag natapos natin ang task, nakaka-feel tayo ng sense of accomplishment. At nagtitrigger yan ng release ng dopamine, ang feel-good chemical sa brains natin. Gusto nating ma-experience ulit yon, kaya mas malamang na ulitin natin ang action. Tinatawag ko tong Zeigarnik effect. Idea, yan na ang incomplete tasks ay nagko-create ng tension at ang pagtapos sa kanila ay nagre-relieve ng tension. Sa consistent na pagtapos ng micro-habits, nagko-create tayo ng positive feedback loop kung saan ang bawat small win ay nagre-reinforce ng commitment natin at nagmo-motivate sa atin magpatuloy. At crucial ang momentum na to para sa long-term progress. Sa consistent na paggawa ng small actions, nagbubuild tayo ng confidence, nagbubuild tayo ng competence. Ang 2-minute run ay pwedeng maging 5 minutes, then 10, at iba pa. Unti-unti nating binubuo ang capacity natin, ang endurance natin. 3. Leveraging the power of consistency. Ang consistency ang cornerstone ng habit formation. Hindi to tungkol sa paggawa ng isang bagay once or twice. Tungkol to sa consistent na paggawa, araw-araw. Kasi ang habits ay nabubuo sa repetition. Sa consistent na paggawa ng micro-habits, unti-unti nating ini-ingrain yon sa daily routines natin, ginagawa silang automatic, effortless. At ang power ng consistency ay nasa compounding effect nito. Ang small, consistent actions na ginawa over time ay pwedeng mag-lead sa exponential growth. Ang 2-minute run ay parang insignificant sa sarili lang, pero over a year, nagiging substantial amount ng running yon. At mas importante, ang consistency ay nagfo-foster ng discipline at self-efficacy. Sa consistent na pag-adhere sa micro-habits natin, pinapakita natin sa sarili natin na capable tayong ma-achieve ang goals natin. Binubuo natin ang belief sa sarili natin, ang confidence na kaya nating gumawa ng hard things. Paano natin i-apply to sa buhay natin? Simple lang talaga. Practical application. Ang principles ng goal decomposition at micro-habits ay pwedeng i-apply sa kahit ano. Fitness, health, career, personal growth, kahit ano. Ang key ay i-identify ang goal nyo at i-break down yon. Sabihin nating gusto nyong magsulat ng libro. Imbes na mag-set ng goal na magsulat ng 1,000 words a day na parang overwhelming, pwede kayong mag-commit na magsulat ng 15 minutes each day. Micro-habit yan. Sobrang ikli. Hindi nakaka-daunting, pero nagbibigay yan ng consistent progress. Over time, pwede niyong unti-unting i-increase ang time na ginugugol niyo sa pagsusulat. O baka gusto niyong mag-learn ng new language. Imbes na mag-cram ng vocabulary at grammar for hours, pwede kayong mag-commit na mag-learn ng 1 new word each day. Micro-habit yan. Simple, madali, pero nagbibigay yan ng chance na ma-expand ang vocabulary niyo over time. Heto ang process. 1. Identify the goal. Be specific. Ano ang gusto niyong ma-achieve? Mag-set ng time frame. 2. Break down the goal. Ano ang smaller steps na kailangan niyong gawin? 3. Identify micro-habits. Ano ang tiny actions na pwede niyong i-incorporate sa daily routine niyo? 4. Schedule micro-habits. Kailan niyo gagawin yon? Ilagay niyo sa calendar niyo. 5.
Track progress. I-monitor ang adherence nyo. I-celebrate ang wins nyo. 6. Adjust as needed. I-evaluate, i-adapt, at i-refine ang approach nyo. At tandaan, Journey 2. Hindi to tungkol sa perfection. Tungkol to sa progress. Tungkol to sa paggawa ng small, consistent steps at unti-unting pagbuo ng momentum. Tungkol to sa pagpapatunay sa sarili nyo na capable kayong ma-achieve ang goals nyo. I-dive deeper natin ang bawat step at magbigay ng mas maraming examples. 1. Identify the goal. Clarity is key. Ang unang step ay i-clearly define ang goal nyo. Ang vague goals ay nagli-lead sa vague results. Be specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Smart. Imbes na gusto kong maging healthy, try gusto kong magbawas ng 10 pounds sa next 3 months. Imbes na gusto kong maging better writer, try gusto kong matapos ang 50,000-word novel sa next year. 2. Break down the goal, the art of decomposition. Pag may clear goal na kayo, i-break down yon into smaller, more manageable steps. Dapat specific actions to na pwede nyong gawin para mapalapit kayo sa goal nyo. Halimbawa, kung ang goal nyo ay magbawas ng 10 pounds, ang steps nyo ay pwedeng kasama ang research ng healthy eating plans, create ng weekly meal plan, go grocery shopping for healthy foods, find ng workout routine na enjoy nyo, schedule ng workouts sa calendar nyo. 3. Identify micro-habits, the power of tiny actions. Dito nagaganap ang magic. I-break down ang smaller steps into micro-habits. Sobrang liit ng actions na ito, halos impossible tumanggi. Halimbawa, imbes na go grocery shopping for healthy foods, try add one healthy item to my grocery list today. Imbes na find a workout routine, try watch a 2-minute workout video today. Imbes na create a weekly meal plan, try write down one healthy meal idea today. 4. Schedule micro-habits. Make them a priority. Huwag niyong iwan sa chance ang micro-habits nyo. I-schedule nyo sila sa calendar nyo, parang important appointment, ginagawa nitong priority ang micro-habits at pinapataas ang chance na gagawin nyo talaga sila. 5. Track progress. Celebrate your wins essential, ang pag-track ng progress para mag-stay motivated at makagawa ng adjustments. Gumamit ng journal, spreadsheet, or app para i-track ang micro-habits nyo. I-celebrate ang wins nyo, kahit gaano kaliit. Ang bawat completed micro-habit ay step sa tamang direction. 6. Adjust as needed. Be flexible and adaptable. May mga nangyayari sa buhay. Nagbabago ang circumstances, may unexpected events, at minsan, kailangan nating i-revise ang initial plans natin. Huwag kayong matakot i-adjust ang micro-habits nyo o ang overall plan nyo. Ang key ay mag-stay flexible at adaptable at magpatuloy sa pag-move forward kahit sa ibang direction. Halimbawa, sabihin nating nag-schedule kayo ng 30-minute workout every Monday, Wednesday at Friday. Pero isang linggo, swamped kayo sa work deadlines at hindi nyo mahanap ang time. Imbes na sumuko, pwede nyong i-adjust ang micro-habits nyo. Pwede kayong mag-commit na mag-10-minute workout sa mga araw na yon o kahit ilang stretches or jumping jacks throughout the day. Ang point ay, huwag nyong hayaang i-derail ng setbacks ang progress nyo. Gamitin nyo sila bilang opportunity para mag-learn at mag-adapt. At tandaan, mas importante ang consistency kaysa intensity. Kahit ang small, consistent actions ay pwedeng mag-lead sa significant results over time. The power of habit stacking. Isa pang powerful technique na diniscuss ko sa The Future You Formula ay ang habit stacking. Ito'y tungkol sa pag-link ng new micro-habit sa existing habit. Halimbawa, kung gusto nyong mag-floss ng teeth nyo regularly, pwede nyo itong i-link sa existing habit nyo ng pag-brush ng teeth. Every time na nag-brush kayo ng teeth nyo, nag-floss din kayo. Ginagamit ng technique na to ang power ng existing routines para mas madaling i-incorporate ang new habits. Binabawasan nito ang cognitive load na kailangan para maalala at gawin ang new habit, kaya mas malamang na mag-stick kayo dito. Pwede nyong i-apply ang habit stacking sa wide range ng micro-habits. Halimbawa, after kong mag-pour ng morning coffee ko, magme-meditate ako for 2 minutes. After kong mag-brush ng teeth ko,
susulat ako ng isang bagay na grateful ako. After kong umupo sa desk ko, i-identify ko ang most important task ko for the day. Ang key ay maghanap ng existing habits na regularly niyong ginagawa at i-link ang new microhabits niyo dito. The role of environment. Malaki ang role ng environment natin sa pag-shape ng habits natin. Kung gusto niyong mas madaling mag-stick sa microhabits niyo, gumawa kayo ng environment na sumusuporta sa kanila. Halimbawa, kung gusto niyong kumain ng mas healthy, tanggalin niyo ang unhealthy snacks sa pantry niyo at punuin niyo ng healthy options. Kung gusto niyong magbasa ng maraming libro, gumawa kayo ng cozy reading nook sa bahay niyo. Pwede rin kayong gumamit ng environmental cues para i-trigger ang micro-habits niyo. Halimbawa, pwede niyong ilagay ang running shoes niyo sa tabi ng bed niyo para maalala niyong mag-run sa umaga. O pwede kayong mag-set ng reminder sa phone niyo para mag-meditate for 2 minutes. The importance of patience and persistence. Matagal at mahirap ang pagbuo ng new habits. Huwag kayong mag-expect ng results overnight. Kailangan ng patience at persistence. May mga araw na hindi nyo feel gawin ang micro-habits nyo. May mga araw na mag-slip kayo at ma-miss ang isang araw o dalawa. Pero huwag kayong sumuko. Bumangon lang kayo at magpatuloy. Tandaan, ang journey ng 1,000 miles ay nagsisimula sa isang step. Mag-focus kayo sa paggawa ng small, consistent steps at eventually, mararating nyo ang destination nyo. Overcoming common obstacles. Kahit may best intentions kayo, pwede kayong makatagpo ng obstacles. Heto ang ilang common obstacles at kung paano sila ma-overcome. Lack of time. Kung nahihirapan kayong maghanap ng time para sa microhabits nyo, try niyong ischedule sila sa calendar nyo o i-break down sila into even smaller steps. Lack of motivation. Kung kulang kayo sa motivation, paalalahanan nyo ang sarili nyo ng why nyo. Bakit importante ang goal na to sa inyo? Ano ang makukuha nyo pag na-achieve nyo to? Pwede rin kayong mag-visualize ng success nyo o maghanap ng accountability partner. Perfectionism. Huwag nyong hayaang pigilan kayo ng perfectionism. Tandaan, mas importante ang progress kaysa perfection. Mag-focus kayo sa paggawa ng consistent action, kahit imperfect. Fear of failure. Common obstacle ang fear of failure. Pero tandaan, part ng learning process ang failure. Huwag kayong matakot magkamali. Mag-learn lang kayo sa kanila at magpatuloy. The transformative power of microhabits. Ang power ng microhabits ay nasa ability nilang gumawa ng lasting change without overwhelming you. Sa pag-focus sa small, consistent actions, unti-unti niyong matratransform ang buhay niyo. Tandaan, hindi tungkol sa paggawa ng lahat ng sabay-sabay. Tungkol ito sa paggawa ng isang small step at a time. Tungkol ito sa pagbuo ng foundation ng consistency at momentum. At sa consistent na paggawa ng micro-habits nyo, makikita nyo ang ripple effect sa ibang areas ng buhay nyo. Makaka-feel kayo ng mas confident, mas motivated, at mas in control ng destiny nyo. Magsisimula kayong ma-realize na capable kayong mag-achieve ng mas marami kaysa sa inakala nyo. At yan ang tunay na power ng goal decomposition at microhabits. Ito'y tungkol sa pag-unlock ng potential nyo at pag-create ng buhay na truly extraordinary. Kaya hinihikayat ko kayong maglaan ng oras para mag-reflect sa goals nyo at i-identify ang micro-habits na pwede nyong i-incorporate sa daily routine nyo. Magsimula kayo ng maliit, maging consistent, at panoorin nyo kung paano magli-lead ang tiny actions na yon sa remarkable results. Sige, mga forward thinkers, move on na tayo sa isa pang fundamental pillar ng The Future You Formula, ang power ng mindset at ang often insidious nature ng limiting beliefs. Topic ito na sobrang passionate ako. Kasi nakita ko mismo kung gaano kalalim ang impact ng beliefs natin sa realities natin. Isipin nyo ang mindset nyo bilang operating system ng buhay nyo. Ito'y set ng beliefs, attitudes, at assumptions na nag-guide sa thoughts, feelings, at actions nyo. At parang kahit anong operating system, pwedeng efficient at supportive o puno ng bugs at glitches. Unfortunately, marami sa atin ang gumagamit ng outdated or corrupted software. Gumagamit tayo ng system na puno ng limiting beliefs, negative self-talk, at self-sabotaging patterns. At hanggat hindi natin ina-address ang issues na ito, patuloy nating may experience ang frustrations,
roadblocks, at lack of progress. Gusto kong maging clear, hindi ito tungkol sa superficial positive thinking o wishful thinking. Ito'y tungkol sa fundamental shift sa kung paano nyo nakikita ang sarili nyo at ang mundo. Ito'y tungkol sa pag-rewire ng brains nyo, pag-create ng new neural pathways na sumusuporta sa goals at aspirations nyo. At diyan pumapasok ang practical techniques na outline ko sa The Future You Formula. Nagsisimula ito sa awareness. Kailangan nyong maging self-observer, detective ng sarili nyong thoughts at feelings. Kailangan nyong mag-start mag-pay attention sa inner dialogue nyo, sa stories na sinasabi nyo sa sarili nyo. Ano ang recurring patterns ng thoughts na pumipigil sa inyo? Ano ang negative assumptions na nag-shape ng behavior nyo? Ano ang self-sabotaging stories na nagpipigil sa inyo? Isa sa pinaka-effective ways para ma-cultivate ang awareness na ito ay ang journaling. Magsimula kayong isulat ang thoughts at feelings nyo. Mag-pay attention kayo sa language na ginagamit nyo. Lagi nyo bang kinokriticize ang sarili nyo? Nagfo-focus ba kayo sa weaknesses nyo imbes na sa strengths nyo? Nagdedwell ba kayo sa past failures? Pag na-identify nyo na ang limiting beliefs na ito, oras na para i-challenge sila. Hindi ito tungkol sa pag-ignore sa kanila o pag-pretend na wala sila. Tungkol ito sa pag-examine sa kanila critically, pag-question sa validity nila. Tanungin nyo ang sarili nyo, ang belief na ito ba ay base sa facts or assumptions? May evidence ba para suportahan ito? May counter-examples ba na nagko-contradict dito? Madalas, makikita nyo na ang beliefs na ito ay based lang sa subjective interpretations ng past experiences. Hindi sila rooted sa reality, kundi sa fear at insecurity. Kunin natin ang classic example, hindi ako good enough. Common limiting belief ito na nagpapahirap sa maraming tao. Pero ano ang good enough? Sino ang nagsiset ng standard? At anong evidence ang meron kayo para suportahan ang belief na ito? Baka nagkamali kayo sa past. Baka nakatanggap kayo ng negative feedback. Pero, ibig bang sabihin nun ay inherently not good enough kayo? Or ibig lang sabihin ay tao kayo at tulad ng iba, capable kayong magkamali? Ang totoo, mas capable kayo kaysa sa inaakala nyo. May unique strengths, talents, at experiences kayo na nagpapahalaga sa inyo. May potential kayong mag-learn, mag-grow, at mag-achieve ng remarkable things. Pero kailangan nyong maniwala dito. Kailangan nyong palitan ang limiting beliefs na yon ng empowering affirmations. Hindi ito tungkol sa pag-recite ng empty platitudes. Tungkol ito sa pag-create ng new neural pathways sa brains nyo. Pagre-reinforce ng positive beliefs na sumusuporta sa goals at aspirations nyo. Halimbawa, imbes na isipin, hindi ako good enough, pwede nyong i-reframe bilang capable akong mag-learn at mag-grow. O, may unique strengths at talents ako na pwede kong gamitin para makagawa ng difference. Ang key ay maghanap ng affirmations na nagre-resonate sa inyo, na authentic at believable, at pagkatapos, ulitin nyo sila regularly. Isulat nyo sila, sabihin nyo ng malakas, i-visualize nyo sila sa mind nyo. Matagal at mahirap ang process na ito. Hindi ito overnight fix. Pero sa consistent practice, unti-unti nyong marirewire ang brains nyo at makaka-create ng mas positive at empowering mindset. Gusto kong i-emphasize na hindi lang ito tungkol sa positive thinking. Tungkol ito sa pagbuo ng foundation ng self-compassion.